Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's another day and again, another speaker na naman ang ating pag-uusapan ngayon. So here comes the latest model of X-Dubo, designed by Party 1981. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano yung meron sa speaker na to. Kung ano yung masasabi natin, kung ano yung maganda sa kanya at kung masasabi natin downside or kung anong masasabi nating pangit sa speaker na to. Unahin natin yung product parameters. So, this Synoban 1981, meron siyang 5.3 Bluetooth version and then meron siyang power na 300 watts and power peak up to 400 watts. Meron din siyang signal to noise ratio of 85 dB and connection distance up to 15 meters. So, kaya niya ganun kalayo. Meron siyang charging voltage up to 65 volts and 5 ampere max fast charger. And playtime is up to 20 hours depending on the volume. Meron siyang bigat na 7 kilos, 7.5. And then, meron siyang multiple input na Bluetooth, USB, sound card, auxiliary, music instrument, microphone, and monitoring. So, itong music instrument and microphone. In other words, this speaker had only one common input for microphone and guitar. Isa lang yung input niya kasi pwede mo siyang gamitin as a guitar input and a microphone input bukod dun sa wireless microphone na free niya. So, ayan. Meron siyang dimension na 295 by 180 by 352 ml yung size ng body niya. And then, meron siyang charging time na 3 to 5 hours fast charging. So, based on my experience, umaabot siya ng using my 67 watts fast charger, umabot lang siya guys. Hindi na siya umabot ng 4 hours. Siguro mga 3 hours lang. Ganun siya kabilis. Unlike sa ibang model ng X-Dubo na umabot ng 6 hours. Depende sa charger na gamit mo. Minsan 8 hours pa ngayon. Kaya yung ginagawa ko sa mga speaker ko, sinacharge ko siya ng gabi para kinabukasan, puno na siya. Kung mapapansin mo, meron siyang RGB lights and strobe light sa harapan. So, meron siyang colorful lighting effects. First is strobe light. Pwede mo siyang gawing pang disco. Then, meron siyang flash mode. Yan yung mag-blank siya ng mabilis. And then, meron din siyang always on mode. And then yung RGB light ito, pwede mo naman siyang patayin para mas humaba pa yung battery natin. So yung speaker na to, pwede mo siyang gamitin pang party-party, pang travel, outdoor, pang camping. So sa bigat niya na 7 kilos, I don't think kung kaya nyo siyang bitbitin kasi for me, nabibigatan ako. Pag nilagay siya sa shoulder, medyo mabigat siya, talagang ibababa mo siya. So siguro mas okay siya pag mayroon kayong sasakyan, may 4 wheels kayo. Next, pag-uusapan naman natin yung package inclusion. So first, meron siyang Type-C cable para sa charging niya. So pwede natin siyang gamitan ng charger ng phone. Kasi meron siyang USB sa dulo and Type-C sa dulo. So, since Type-C naman yung charging port ng speaker natin, pwede siya. So, ito yung masasabi ko guys, ito yung isa sa downside ni JBL ha. Ito yung isa sa downside niya. Wala akong complain pagdating sa sound quality ni JBL kasi as in, top 1 naman talaga for me si JBL. Pero yung pagdating sa charging niya, wala siyang Type-C. So, mahirap siya pagdating sa outdoor, pag halimbawa yung pupuntahan yung lugar is walang kuryente. So, hindi mo siya masasaksak sa power bank. So, ito yung mga maganda ngayon sa mga X-Dubo, mga ganitong speaker, mga ganitong rebounding speaker, X-Dubo, SoundArc, and W-King, and ano pa yung ibang nagsisilabasan ngayon. So, meron siyang Type-C charging port. Pwede mo rin siyang gamitin as a power bank. So, using this Type-C cable, parang reverse. Meron siyang bidirectional function na pwede mo siyang saksakan ng power bank pag nag-charge, and then pwede mo rin siyang gawing power bank. Next is the 3.5 audio cable. So, ito, magagamit mo tong
cable na to once yung gakabitan mong audio source is wala siyang Bluetooth. So may mga TV na wala siyang Bluetooth, so pwede mo siyang gamitan ng 3.5 audio cable. Meron din siyang remote control, so yung ibang control niya, kung ayaw mong pumindot sa mismong unit, pwede mong kontrolin yung sound shelf using the remote control. So ando na yung pag-customize ng bass and pag-customize ng treble and microphone karaoke. So dito sa taas meron na siya, nakalagay dito yung mga presets niya, yung 3 presets ng EQ ng music, yung deep bass, yung normal mode niya, at saka yung mga vocal. So ganun din si microphone, meron lang siyang mic volume, mic reverberation. So dito sa remote control niya, meron siyang mic volume, meron siyang delay and reverberation. And andun din yung iba pang mga effects, sound effects na kailangan natin, lalo na pag nag-live streaming tayo, yung mga sound effects. So nandun na sa remote. Next is meron siyang kasamang shoulder strap para hindi tayo mahirapan pag bitbit sa kanya outdoor. Later on guys, magsa-sound check naman tayo and itatry natin yung karaoke function niya, kung maganda ba or hindi. Kasi may mga rumors tayo naririnig na maganda daw yung sounds quality niya, malakas yung bass, powerful, malakas yung sounds niya. Pero yung complaint nila is yung pagdating daw sa karaoke function niya is weak daw, hindi raw maganda. So mamaya magka-karaoke testing tayo. Hello, sound check. Sound check. Microphone test. Hello. Hey, hello. Sound check. So ayan, ma-echo yung default na medyo may echo. Pero ma-adjust mo kaya sound. So ayun guys, after ng ilang minutes ng pagka-sound check natin and sa karaoke testing, pasensya na kung hindi ko na-record yung pagkanta ko. Pero on my opinion, based on my own experience sa karaoke niya, ayun, totoo nga, maganda yung sounds quality niya, malakas siya, pero but compared to W King D20 ko, for me mas okay pa rin si W. Price naman almost same lang sila ng level, ng range. Pero for me, mas okay sa akin yung sounds quality ni W. I don't know sa inyo, sa iba, kung saan kayo mas prefer, kung ano yung sounds na hinahanap niyo. Ayun guys, sa karaoke naman niya, totoo nga guys. Totoo yung rumors. Hindi nga maganda yung karaoke niya. Okay siya pag microphone testing ka lang without music. And then once nagpe-play ka na ng track ng karaoke ng -1, lalo na yung -1 na medyo ma-bass, nanginginig yung boses, yung nagbabibrate, umaalog-alog yung boses mo sa microphone. So ito yung na-prove ko na pangit nga yung karaoke function niya. Hindi ko alam kung meron pa bang ibang tricks na gagawin dito sa control, sa remote, pero lahat ginawa ko na yun. Yun talaga. So ang ginagawa ko, hinihinaan ko yung mic volume kasi mas maririnig mo yung negative impact ng mic pag nilalakasan mo siya. So, ang ginagawa ko, sinasagad ko yung echo and then hinahinaan ko yung mic volume. But then, guys, since nakabili na tayo ng unit na to, so sa lahat ng mga XW users dyan na nakabili ng model na to, so I made a research kung paano siya hindi maging waste yung pera na in-invest natin para dito. So, gumawa ako ng research kasi okay naman yung audio niya, yung music niya. So, kung paano na mapakinabangan siya, kahit wag na lang gamitin yung microphone niya. So, tinry ko siya guys na VA. Okay siya sa VA. Yung ginagamit natin pang live stream na VA. So, mas okay siya compare sa yung original microphone niya. And then guys, meron akong share sa inyo na product na nakita ko rin sa Extrobo. Actually, murahin lang siya. Sample lang siya. I-share ko lang as a sample para magkaroon kayo ng idea paano siya gamitin. So, ang gagawin niya, para siyang V8, kaso maliit na siya na device at meron na siyang dalawang wireless microphone na once i-on mo yung device, automatic connect na yung wireless mic. So, ang gagawin nyo lang, yung device niya, yung receiver ng wireless mic,
ikakabit nyo siya, may kasama siyang 3.5 audio cable. So, doon nyo siya ikakabit sa input, sa auxiliary input sa likod. So, bali, pag ginamit nyo siya, doon na kayo mag-connect ng Bluetooth nyo sa mismong device, hindi na dito sa mismong unit ng speaker. Doon ka na mag-connect ng Bluetooth kasi madi-disable na rin naman yung Bluetooth niya once may audio jack niya na nakakabit sa auxiliary port. So, doon ka na mag-Bluetooth ng music mo na -1 and then i-play mo lang since automatic naman connected na yung microphone. Ayun, i-play mo lang, then kakanta ka na. Okay na siya. And then yung microphone na yun, very portable pa siya. So, nalalagay mo lang sa bulsa kasi maliit na siya. Parang yung mga nakikita lang natin sa mga bangketa na maliliit na microphone. Ganun siya. And then, pag gusto mo naman mag-upgrade, may share din ako na mas upgraded type na siya ng microphone. Medyo mas quality na yung itsura niya. Parang totoong microphone na siya. At hindi na siya kagaya ng mga maliliit na improvised microphone. Na mumura rin siya. Medyo pricey na rin siya kasi parang umabot na siya ng 2K or 2K plus. So, ayun lamang guys. Sana may sa mga nagbabalak na bumili nito. So, pwede naman kayong bumili kasi may nakukuha naman kayong tips kung paano siya magiging useful yung karaoke niya. Kasi yung audio sounds niya naman pagdating sa music is okay naman. Mag-bass naman siya and then malakas naman siya kasi 300 watts naman talaga. Malakas siya compare sa X-Lobo Truth. So ayun guys, ayun lamang po. Sana may natutunan kayo and huwag ka malilimutan guys, supportahan ang ating channel. Mag-like, mag-subscribe, mag-comment and pakishare na lang yun ha. Alright guys, thank you for watching and bye-bye. Abangan nyo yung mga next na i-upload natin videos. Bye-bye!